Niyakap ni Rosenda ang sarili habang nakasiksik sa pinakasulok ng kwarto. Meron talaga siyang pakiramdam na naroon na siya sa sitwasyon na yon dati. Sa kanyang pagkakadukdok ay tila naririnig na naman niyang mga iyak ng kung sino. Nang iangat niyang mukha at tumingin sa kanyang gilid ay nagulat siya. Nakita na naman niyang isang babaeng katulad niya ay nakatukdok doon at umiiyak. Angelina, tawag niya dito. Sigurado siyang si Angelina na naman ang nakikita niya. Kaya ko ba siyang patawarin? Kaya ko bang kalimutan ang mga pasakit na nagawa niya? Tanong ng umiiyak na babae. Gumalaw ang kanyang mga labi. Hindi mo na ba siya mahal? Naitanong niya. Napalunok siya ng pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. Umangat ang tingin nito sa kanya. Ikaw, mahal mo pa ba siya? Nagulat siya sa balik na tanong nito. Parang may kung anong mabigat na dumagan sa dibdib niya. Napakurap-kurap siya habang matamang nakatitig sa babaeng kausap. Napansin niyang tila siya nananalamin. Pareho sila ng pagkakapwesto ng babae habang nakatitig sa isa't isa. Kaya mo bang magpatawad dahil mahal mo pa siya? Bakit maging ang mga tanong nito ay kaibigat? Bakit siya nang tinatanong nito ngayon gayong wala naman siyang kinalaman sa nakaraan nito? Hindi kanya minahal, hindi ba? Sinaktan ka lamang niya noon. Hindi niya sinuklian ang pagmamahal mo noong handa ka pang magtiis. Nagtiis ka kahit sinasaktan niyang kalooban mo dahil mahal mo. Ngayon ba, kaya mo pa bang gawin yun? Nanginginig ang buo niyang katawan habang pinapakinggan ang sinasabi ng babae na parang may pinapaalala itong mga pasakit sa kanya. Huli na para magsisi siya. Sinaktan ka niya at halos kalimutan mong mabuhay. Tinanggal niyang kinang sa mga mata mo at kaligayahan sa buhay mo. Bakit mo siya mamahalin pang muli? Tama na, aniya sa babae. Marahas siyang umiling. Bakit parang inuusig siya nito, gayong itong nasa sitwasyon na yun noon? Tinakpan niyang kanyang magkabilang tenga. Ayaw niyang marinig ang sinasabi ng babaeng kamukha niya. Tama na, umiiyak niyang sigaw. Ayaw niya madamang kalbaryong pinagdaanan nito. Ayaw niya. Ayaw mo bang alalahanin ang lahat? Ayaw mo bang maalala ang sakit? Ang bawat pag-iyak at pagdurusa mo sa piling niya. Ngunit kahit na anong takip niya sa kanyang mga tenga ay naririnig pa rin niyang mga kataga nito. Nag-e-echo pa yun at paulit-ulit na muugong sa kanyang pandinig. Kailangan mong mamili. Pagmamahal o pigati. Pagpapatawad o pagkasuklam. Alin sa mga ito? Iba ang noon sa ngayon. Nagbago na siya. Sigaw niya dito. Mula sa pag-iyak ay naringgan niya ng halakak ang babae. Tumatawa ito pero walang humpay ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Mahal mo pa rin siya. Hindi ka pa rin natuto. Sana nga hindi ka na niya muling saktan pa. Sana nga, Angelina. Napasinghap si Rosenda at nagulat na napamulat ng kanyang mga mata. Nang igala niyang paningin ay napag-alaman niyang naroon pa rin siya sa sulok. Nakatulugan na pala niyang pag-iyak doon. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo nang maalalang naging panaginip. Minumulto na naman ba siya ni Angelina? Panaginip ba talaga yon? Angelina, bakit tinawag siya nitong Angelina? Nasa bunutan niyang sariling buhok. Lalong umigting ang pananakit ng kanyang ulo. Sino nga ba talaga siya? Litong-lito ng isipan niya. Madilim ng loob ng silid, maging sa labas ay madilim nang sumilip siya sa bintana. Lumabas siya sa may terasa para magpahangin. Nayakap niyang sarili nang umihip ang malamig na hangin. Nilaro nun ng kanyang buhok at damit. Nanatili siya doon. Gusto niyang dalhin ng hangin ng mga agam-agam na bumabalot sa kanyang sistema. Gusto niyang mawala yun para muli niyang maharap si Benedicto na walang pag-aalinlangan. Sa katahimikang bumabalot sa kanya'y tunog ng kanyang telepono ang pumaibabaw sa paligid. Gusto niyang baliwalain sana yun pero naisip niyang 2 tao lang ang maaring tumawag sa kanyang bagong numero. Si Benedicto at si Maki. Benedicto was home already, kaya batid niyang si Maki yun. Mabilis niyang kinuha yun at sinagot. Maki! Mama! Kinagulat niyang tono ng boses ng anak. Parang takot na takot ito. Kinabahan siya. Maki, are you okay? May kakaiba siyang kutob at lalo siyang sinalaki na matinding takot. Mama! Rosenda! Matinding kilabot ang gumapang sa kanyang katawan pagkarinig ng boses na tumawag sa kanya. Nakalimutan niyang huminga. Kung hindi lang muling narinig ang sigaw ni Maki sa paligid. Huwag mong saktan si Maki! Nawutal na pakiusap niya. Ganun na ba ang tingin mo sa akin, Rosenda? Bakit ko naman sasaktan ang sarili kong anak?
Napalunok siya. He is capable of doing it, lalo na kapag nagagalit to. Kinakatakot niya yon. Gusto mo ba siyang makita, Rosenda? Hinahanap ka niya. Gusto ko niyang makita at makasama. Hindi siya nakasagot. Matinding takot ang sumalakay sa pagkatao niya. Hindi na nga niya maramdaman ng sariling mga palad. Ang lamig ng hangin ni tila naparoon. Para nagyayalong pakiramdam niya dahil sa kilabot. Rosenda? Si Rosenda nga ba talaga ako? Nagawa niyang itanong dahilan upang humalakak si Kenneth. Si Rosenda ba ako o si Angelina, Kenneth? Gusto mo bang malaman ng totoo? Nahigit niyang kanyang hininga. Ayaw niyang paniwalaan si Benedicto pero hindi na rin kapani-paniwala si Kenneth. If you want to know the truth, come here. Meet me. Sasabihin ko lahat ng katotohanan na kailangan mong malaman. Magsisinungaling ka lamang sa akin. Kailanman hindi ako nagsinungaling, Rosenda. When I told you I love you, totoo yun. Mahal kita. Totoong asawa kita. Ina ka ni Maki na anak natin. Kung may nagsisinungaling dito, si Benedicto yun. Dahil gusto ko niyang mabuhay sa katauhan na namatay nitong asawa. Gagawin niyang lahat para paniwalain ka, Rosenda. Napailing siya kahit hindi naman niya nakikita si Kenneth. Ayaw niya itong paniwalaan. Pero, ako ang asawa mo, Rosenda. Nagsasabi ako ng totoo. Si Maki ang patunay. Ramdam mo naman, hindi ba? Mama, no! Maki! Tawag niya sa pangalan ng anak, ngunit nawala na ito sa kabilang linya. Hindi niya na ito marinig katulad kanina. Maghihintay ako, Rosenda. Kami ng anak natin. Bubuuhin natin muli ang ating pamilya. Maghihintay kami. Mahigpit niyang nahawakan ng kanyang telepono. Ang panginginig ng kanyang katawan ay lalong nag-umigting. Her mind is in turmoil. Hindi siya makapag-isip ng tama, lalo at ginagamit ni Kenneth ang anak sa kanya. Puntahan mo kami nang walang dapat nakakaalam, Rosenda, or else kailanman na hindi mo na makikita pa si Maki. Napahagulhol siya pagkatapos ng tawag na yon. Litong-lito na siya sa mga nangyayari. Hindi niya na alam ang paniniwalaan. Hindi na siya sigurado sa tama't maling gagawin. Ngunit iisa lang ang nasa isipan niya ngayon. Hindi niya dapat abandonahin si Maki dahil siya lang ang tanging kinakapitan ng bata. Mas importante sa kanya si Maki kaysa sa kalayaang gusto niyang matamasa. Gusto kong pumunta muli sa mall, Benedicto. Bahagyang nagulat si Benedicto na magpaalam na muli si Rosenda. No, she's Angelina. Pero ayaw niya na munang ipagpilitan to sa babae. Baka lalo lamang itong lalayo sa kanya. Kung kailangan niyang unti-untiin na ipaalalang lahat ay gagawin niya. Hindi na niya pwedeng kontrolin ito dahil hindi na sila katulad ng dati. I'm coming with you today. Eka niya. Pero ayaw niya ring iwanan itong mag-isa. Ngayong lumabas ng katotohanan, ayaw niya nang mawala pa ito sa paningin niya kailanman. He will never let go again. Hindi na ito mawawala pa sa kanya. May bibilhin lamang ako. Don't bother yourself. Umiling si Benedicto. Tiniklop niyang binabasa at malamnam na pinakatitigan ng asawa. Kahit na malaki ng pagbabago dito, ito pa rin ang Angelina na minahal niya. Ito pa rin ang kanyang asawa. Matagal kong pinangarap na makasama ka habang naglalakad sa mall o sa ibang lugar na pupuntahan natin bilang Stop! Aniya para pigilan siya. Please, Benedicto, wag muna nating pag-usapan kung sino talaga ako. Let me figure it out by myself. Ayaw kong idikta ninyo kung sino ako. I'm sorry if you need any help to remember. Not now. Alam ni Benedicto na umiiwas sa kanya si Rosenda. Iniiwasan din itong katotohanang nilalatag niya. Hindi niya ito masisisi. Alam niyang mahirap pa rin paniwalaan ng totoo, lalo at ilang taon itong nabuhay sa ibang katauhan. Okay, hindi ko ipagpipilitan. Just let me accompany you. Hindi ligtas ang mag-isa. May mga tauhan ka naman na nakasunod sa akin. Pamimilit nito. Pinilit ngumiti ni Benedicto kahit na dismayado siya. Tila ayaw ni Rosenda na makasama siya. Does she need space? But that space, he will give it kung wala na ito sa kapahamakan. May bibilin din ako. Eka na lamang niya. Hindi ito makapaniwalang napatingin sa kanya. Pero walang nagawa noong samahan niya talaga ito. Pinigilan niya sariling hawakan ito. Hindi niya pwedeng ipagpilitan ng sarili. Kinasya niyang simpleng pagkakadaiti ng kanilang mga balat sa isa't isa mula sa pagkakaupo. Sa loob ng sasakyan, sobrang kinakabahan naman si Rosenda. Hindi niya inaasahang sasama sa kanya si Benedicto. Ngayon ay mas lalo siyang mahihirapan sa pagtakas.
Napapikit siya. Planchado na sana kung paano niya tatakasan ang mga tauhan nito. Pero ang mismong si Benedicto, hindi niya alam kung paano. Parang agil ang mga mata nitong nakabantay sa kanya. Paniguradong mahirapan siyang takasan to. Gaya ng isang araw, ang mga tauhan ni Benedicto ay parang mga sibilyan na nakasunod sa kanila. Parang dalawa lamang sila pero ang totoo, may mga tauhan itong nagbabantay sa kanila. Minabuti lamang ni Benedicto na wag visible ang mga to para na rin hindi matakot ang mga sibilyan, lalo't nasa public place sila. Benedicto, I want to use the washroom, aniya. Nagtaka si Benedicto. Kararating lamang nila doon at gusto na kaagad gumamit ni Rosenda ng washroom. Okay, let's go. Aniya, kung pwede niya lamang samahan ito sa loob ay gagawin niya. Inaasahan na ni Rosenda na gagawin ni Benedicto yon. Magbabantay ito sa labas at hihintayin ng kanyang paglabas. Nasa loob siya ng isang cubicle at muling nag-isip ng plano kung paano makakatakas. Ilang segundo pa lamang siyang naroon nang may kumatok na sa kanya. Rosenda, nagulat siya sa pagtawag nito sa pangalan niya. Kinabahan siya dahil walang tauhan si Benedictong babae na maaring mag-check sa kanya doon. Iisa lang ang nasa isipan niya ngayon. Maaaring tauhan ni Kenneth yon. Nagulat lalo siya nang may ibato itong bag sa kinaroonan niya. Magbihis ka. Tutulungan kitang matakasan sila, anang babae. Na blankong isipan niya, hindi siya kaagad makapagdesisyon. Kung susundin niya ito, siguradong panganib ang hatid sa kanya. Pero si Maki, nasa panganib din si Maki. Sigaw ng kabila niyang isipan. Kaya nga siya nagplanong tumakas sa pangangalaga ni Benedicto. Dahil kay Maki, hindi ba? Nanginginig na binuksan niyang bag. May mga damit doon na tuwig, kompletong accessories para hindi siya makilala. Nagbihis siya. Nang lumabas siya ay naroon pa rin ang babaeng kumausap sa kanya. Maras itong kinuhang bag niya. Cellphone, rilong nasa kamay, binaba nito yun sa counter. Alam niya kung bakit, para hindi sila matrack sakaling nilagyan ni Benedicto yun ng tracker. Akasan old lady. Sinunod niya ito, inalalayan siya nito kunwari. Kinakabahan siyang palabas sa sila at makita doon si Benedicto, matamang naghihintay. Halos ayaw niyang huminga nang dumaan sila kung saan na doon si Benedicto. Sandali, napapikit siya at lalong kinabahan ng marinig ang boses ni Benedicto. Nahalata ba siya? Bakit sila pinipigilan nito? Miss, may babae pa bang naroon? Napalunok si Rosenda, humarap ang babaeng kasama niya kay Benedicto. Naroon pa yata siya, mister. Sagot nito. Salamat, sabi ni Benedicto. Walang anuman po. Tara na, Lola. Hinihintay na tayo ng anak ninyo. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Talagang pinapahiwatig ang tungkol kay Maki. Muli siyang inalalayan ng babae. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Sa wakas, nakatakas na siya. Pero alam niya na mas matinding panganib ang haharapin niya simula ngayon. Patawad, Benedicto. Kailangan kong gawin ito. Anas niya sa hangin. Muling sinulyapan si Benedicto sa huling pagkakataon. Nagulat pa nga siya dahil nakatingin pa rin pala ito sa gawin nila. Yumuko ito bilang respeto sa matanda. Mapait siyang napangiti. Paalam. Isang bulto ng taong tuwang-tuwa habang pinapanood ang aligagang paghahanap ni Benedicto at ng mga tauhan nito kay Rosenda. Kahit na may mga tao sa washroom na yun, ay nagsipasok ng mga to para hanapin ang babae. Nagsigawan pang mga naroon at nagsipagtakbuhan. Palabas dahil may mga lalaking tauhan ang pumasok sa ladies washroom. Nakangisi siya habang pakiramdam ay nagawagi na siya sa laro nila ni Benedicto. Napasa kanyang muli si Rosenda. At sisiguraduhin niyang hindi nito makakaalis pa sa kanyang poder. Hindi na muling mahahanap to ni Benedicto. Take her to our hideout. Utos niya sa babaeng kasama ni Rosenda. Buti na lang at may nakuha si Leo na natauhang pwedeng kumuha ng hindi nakakahalata si Benedicto. Kailangan na muna niyang itagong mag-ina niya dahil siguradong hanapin ni Benedicto mga to sa isla. Hindi basta-bastang makakapunta doon si Benedicto pero gusto niyang makasigurado. Hindi muna sila kagad babalik sa isla at magpapalamig na muna sa ibang lugar. Kung sana'y makakaalis sila ng bansa ay mas makakabuti. Pero alam niyang nasa watchlist na sila ngayon. Sir Benedicto, naningkit ang mga mata ni Kenneth nang maipakitang tauhan nito. Ang relo na suot kanina ni Rosenda. They took out our tracker. Lalo siyang napangisi. Wala nang pagkakataon pa si Benedicto na mahabol sila. Sakaling lumayo na sila doon kahit saang lugar, sila sa Pinas mapadpad. Sinasabi na nga ba niya, Benedicto put a tracker on Rosenda.
Pero hindi sila tanga para hindi malaman yun. Panalo na ako, Benedicto. Usal niya bago siya tumalikod para umalis na rin at sundan ng tauhan na may hawak kay Rosenda. Sa ating dalawa, akong mas lamang at panalo. Pinili ako ni Rosenda. Kumawalang mahinang halakhak sa kanyang bibig. Panalo na siya. Piniringan si Rosenda kaya hindi niya alam kung saan siya dinala. Bastang alam niya hindi naman ganun kalayong biniyahe nila. Kung tamang napansin niya, nasa malapit lamang sila ngayon at hindi pa nakakalayo o nakakaalis sa Maynila. Kung ganun, hindi pa sila nilalayo ni Kenneth gaya na inaakala niya sa una. Inalalayan siya ng babaeng kumuha sa kanya sa pagbaba ng sasakyan. Paano hindi pa rin ito tinatanggal ang piring niya sa mga mata? Pagkatapos ay hinila siya nito papunta sa isang lugar. Lumangit-ngit pang pintong binuksan nito. Good job, Leslie. May ilang bumati sa babaeng may hawak sa kanya, mga tauhan ni Kenneth. Leslie, honest sa pangalan nito. Pero hindi siya pinansin ng babae. Isang pinto na naman ang binuksan nito. Itinulak siya nito papasok doon. Mama! Sa pagpasok nila ay kaganyang narinig ang boses ni Maki. Naramdaman na lamang niya na may yumakap sa kanyang bewang, kung kaya kagad siyang nakahinga ng maluwag. At least, Maki is safe. Tinupad ni Kenneth ang sinabing hindi masasaktan si Maki basta sumama siya dito. Sa pagkakataong iyon ay tinanggal ng piring sa kanyang mga mata. Napakurap-kurap pa siya dahil sa liwanag na biglang bumungad sa mga mata niya. Inadjust niya ang paningin bago muling hanapin ang anak na si Maki. Are you okay? Bumaba siya para pantayan ng anak. Napaluha siya dahil sa halos ilang buwan na hindi nila pagkikita ni Maki ay nanibago siya sa itsura nito. Tila tumangkad ito at nagkalaman, hindi na gaya ng dati na masasabing malnourished to. Tumitig sa kanyang mga mata si Maki. Tumango ito imbis na magsalita, pero may kakaiba na rin sa paraan ng pagtitig nito. May gustong ipahiwatig ang mga tingin na yon. You've changed. Hindi niya mapigilang bulalas. Nagbago nga ito, hindi lang sa itsura kundi maging sa kilos nito. Parang nag-mature itong bigla. I won't let Papa hurt you again. Bulong nito sa kanya na ikinalito niya. Alam niyang diretso na magsalita ito. May pagkautal-utal pa rin kasi kung minsan. Pero hindi sa pagsasalita o sa sinasabi nito siya nalito. It's the way he talks. Parang handa itong lumabang bigla. May tapang, may bagsik na katulad ni Kenneth. Niyakap niyang anak. We will protect each other, Maki. Eka niya. Hindi niya hayaang maghiwalay silang muli ng anak. Panahon na siguro talaga para putulin ang kademonyohan ni Kenneth. Sana nga tamang desisyon niya dahil ngayon, aasya siyang tinatrack na sila ngayon ni Benedicto. Sana hindi ito sumukong hanapin sila. Mula sa pagkakayakap nilang mag-ina ay may palakpak silang narinig sa paligid. Hindi na kailangan lingunin niya ni Rosenda. Ang kilabot na nararamdaman pa lamang niya ay nagpapahiwatig na si Kenneth yun. Naistatwa siya nang mula sa kanyang likod ay may yumakap. Gustong magpumiglas ni Maki pero mas sinipitan niyang yakap dito. Shh! Aniya, kahit na siya ay gusto niyang itulak si Kenneth na nasa likuran niya. This is what I want. Our happy family is back. We are together again. At hindi na tayo maghihiwalay pa. Anas ni Kenneth na lalong ikinapangilabot niya. Kailanman hindi mabubuong pamilyang pinangarap mo. Kung mapupuno to ng kasinungalingan, Kenneth, hindi tayo magiging masaya. Ito naman ang tila na estatwa. Ramdam niya yun, tumayo ito. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hiklatin patayo. Nagpumiglas si Maki at otomatikong sinugod bigla si Kenneth. Pinagsusuntok nitong ama at hindi pa nakontento ay kinagat nitong braso itong nakahawak kay Rosenda. Ouch! Sigaw ni Kenneth malakas at tinulak ang anak. Sumalampak ang bata sa sahig pero kagad din itong tumayo at sumugod na muli. Napahiyaw si Rosenda ng muli sa pangalawang pagkakataon ay sumalampak ang anak sa sementong sahig dahil itinulak na muli ito ni Kenneth. Maki, stop! Stop, anak! Sigaw niya dito, lalo kasi itong masasaktan kapag sumugod pang muli. I protect my mama from a demon like you. I will protect her! Sigaw na muli ni Maki. Muling sumugod, binitawan ni Kenneth si Rosenda at hinarap ang anak. Bigla niya itong sinakal dahilan upang matigilan ng bata. Maging si Rosenda ay napatda na makitang ginawa ni Kenneth. Gusto niyang tulungan si Maki pero mabilis siyang pinigilan ng babaeng tauhan nito. Umangat sa ereng bata habang sakalto sa leeg ni Kenneth. Nakangisi si Kenneth habang tila tuwang-tuwa sa ginagawa. Am I a demon, Maki? Kung ganon, demonyo din ang dumadaloy sa pagkatao mo.
I am your father. Dugot laman kita. Namulang mukha ni Maki dahil sa kawalan ng hangin. Nakahawak siya sa kamay ng ama na nakasakal sa kanya. Nagawa pa niyang kalmutin yun na hindi man lang iniinda ni Kenneth. Humalakak si Kenneth. You are starting to become me, Maki. Soon magiging katulad kita dahil dumadali sa iyong dugong Punta Verde. Bago pa mawalan ng hangin ay binitawan na ni Kenneth ang anak. Bumagsak na muli ito sa sahig na halos walang malay. Pinilit itong suminghap ng hangin para manatiling buhay. Humagulhol si Rosenda sa nasasaksiyan. Hindi niya matanggap na maaaring maging katulad ni Maki ang ama nitong demonyo dahil sa trauma na hatid ni Kenneth. Kailangan niyang mailay yung anak bago tuluyang magaya ito sa ama nito. Take him! Utos ni Kenneth sa babaeng tauhan. Agad nitong binuhat ang bata paalis sa silid. Ngayon ay silang dalawa na lamang ang naroroon. Nagpakatatag si Rosenda para harapin si Kenneth. Kailangan niya maging matapang. Kailangan niyang alamin ang katotohanan mula sa bibig nito. Humarap sa kanya si Kenneth. Napaatras siya na makitang namumula nitong mga mata habang nakangisi. Humakbag ito palapit sa kanya. Galit ka rin sa akin, Rosenda. Don't. Hindi ka dapat magalit sa akin. Dapat ay maging masaya ka. Magpasalamat ka sa akin dahil binigyan kita ng panibagong buhay. Panibagong buhay? Yun bang isisiksik mo sa isipan ko? Ang isang katauhan na hindi naman ako? Sino nga ba talaga ako, Kenneth? Si Rosenda nga ba ako? O si Angelina? Humalakak si Kenneth. Halakhak ng demonyo.